nga po sa committee ito yung pinaka malaking accomplishment nyo sa paglaban sa illegal na droga? Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung na-discovery namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Sa tingin ko po, yan yung pinakamalaking accomplishment ko. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Pakipaliwanag po, ano pong ibig sabihin ng nalagasan? Yung si Captain Perote po, dinukot sa Bacolod noong April 19, 2019. At si Master Sergeant Liwanag, retired Master Sergeant Jerry Liwanag, pinatay po noong February 24, 2021. Sila po ba mga kasama nyo rin sa PMA? Hindi po, mga tauhan ko po sila sa SOU 3. From the ranks po sila. Sa anti-drug operation unit nyo rin po? Opo. First time ko pong narinig yung nangyari na yan. Ano po ba ang sa tingin nyo, bakit po ba o sino po ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil sa na-discovery namin na involvement ni Michael Yang saka ni Alan Lim. Ito rin po ba yung dahilan kung bakit wala po kayong... sige po, pakituloy po. Pasensya na po. Ano po yung tanong? Ito rin po ba yung dahilan kung bakit wala kayo rito ngayon at kayo po ay natatakot para sa inyong kaligtasan at buhay? Actually, kinasawan po nila ako eh. Meron po akong warrant of arrest kaya nagtatago ako at meron po nakapatong sa akin na 10 o 15 million para po mapatay nila ako. Po ay nagsabit ng isang confidential report that was earlier touched by Congressman Benny Abante, a confidential report linking a high-profile personality sa illegal na drugs. Gaya ng nabanggit kanina, ito ay si Michael Yang, Alan Lim, tama po ba yon? Opo, at si Johnson Chua po. Kasama po siya, okay. Ano po yung posisyon ninyo nung ginawa ninyo yung particular na report na ito involving the personalities of Michael Yang, Alan Lim? At the time po, ako po ang Deputy Director for Administration ng Drug Enforcement Group. Base po sa report na ito na isinumiti ninyo at nagawa ninyo na inihanda ninyo sa sarili ninyo, paano nyo masasabi na involved si Michael Yang sa illegal na drug trade? Una, dahil dun sa report na ibinigay sa akin ng aking asset na validate namin, then yung connection niya kay Johnson Chua at kay Alan Lim. Si Alan Lim, meron siyang kaso ng kinasuhan siya sa Cavite Laboratory, pero na-dismiss yung kaso niya, pero doon siya mismo nahuhuli sa loob ng laboratory. Si Johnson Chua, meron siyang standing warrant of arrest na inisyo ng Cagayan de Oro RTC at sa Parañaque RTC. So dalawang personality na involved sa droga, tapos si Michael Yang, hindi naman po mahirap magkaroon ng assessment doon sa kanyang involvement. So it is safe to say na gaya ng nabanggit po ninyo na without a doubt they are involved sa personal assessment nyo as a professional and well-experienced operative of anti-illegal drugs. Opo, ako po ay 100% na yan si Alan Lim at si Lim Wenxiong ay isang tao lang po yan. At verified nyo po lahat ito sa inyong karanasan? Kindly wrap up, Congressman. Yes, Mr. Chair, just a few more questions. Kasama po yan doon sa, meron pong yung report ko po ay may mga attachment.
Opo, bilang huling tanong na lang po, gusto ko lang ibigyan ng emphasis dahil nalito ako doon sa tanong. Kanino niyo po sinabit yung confidential report na ginawa niyo noong 2017? Ang mukhang binigyan ko po ng report ay si Director Cascolan na ipinakuha ni then Chief PNP Bato de la Rosa at nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquino ng PIDEA at nung maupo si Chief PNP Oscar Albayalde, binigyan ko rin po siya ng report. Ano po nangyari sa report? Wala po nangyari. Ako po ang binaliktad kung ano pong ibinintang sa akin at dininay nila yung mga report. Thank you, Your Honor. Just one manifestation. Considering the profile of the personalities involved na nire-report po sa atin ni Colonel, this humble representation hopes that a thorough investigation be conducted. Hindi biro po yung mga nalalaman nating impormasyon ngayon eh. These allegations, if these allegations are true, then we should be alarmed and drastic measures be implemented. We need laws to protect people like ang ating colonel ngayon na nagbibigay na impormasyon na to. In the end, we wouldn't want drug syndicates to be able to penetrate the higher echelon of our government. Ang mga tao na kumita o nagpayaman, kapalit ang buhay at na malulong sa masasamang bisyo ng illegal na droga at sugal ang lipunan natin has no place in government. And at the same time, it should be really eradicated. That's why I thank the Quadcom. We will make laws and find ways to prevent these people who are involved in illegal drugs and illegal gambling to put a stop to them and not enter the government. Maraming salamat, Your Honor. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so help you God? Yes. Thank you, Mr. Asherto. Okay, thank sir. you. Banggitin ko lang po yung mga ibang, yung mga naalala ko mga operation namin. Una po, yung San Tipolo, na unang pagkakataon na merong nahuling actual na nagluluto sa loob ng Shabu Laboratory at sobra 1,000 kilos ng Shabu ang nakuha doon. Sumunod isang Mandawi, Cebu na mga more than 16 yata na foreign nationals na nandun na mix. Meron Indonesia, Malaysia. Then yung famous na Shabu Tiangge sa Pasig. At ang isa pa ay ang sa Davao, sa Domoy Davao City na nabas namin ang Shabu Laboratory doon noong 2004, December 31 po. Yun lang po yung marami pa ako kaya lang hindi ko na po maalala. Pero yun po yung mga significant na trabaho namin. Umaga sa iyo at Colonel Asherto. Magandang umaga po. Kayo po pala ay na-assign na sa iba't ibang PNP stations, ano po? Sa totoo po, ako po ay lagi naka-assign sa mga task forces. Hindi po ako na-assign sa station o sa probinsya. Lagi pong special unit yung aking pong assignment. At kayo po anti-illegal drugs sa PAOP. At kayo po ay nasa ilalim ng sino pong opisyal, usually? Sa isa lang po ba kayo nasa ilalim ng opisyal o ilang opisyal lang kayo po ay nasa ilalim nila? Ang mga boss ko po ay yung mga director namin, director ng HOT o Task Force Commander, na sila General Agripay hanggat umabot kay General Bacalso, General Dick De Leon, General Kakdak. Then nung bandang huli na, ang pinakahuling boss ko po ay si Colonel Pero, si General Mijares. Yun po ang mga naging boss ko po.
Alam po ba nila ang inyong involvement sa mga operasyon na ito? At alam po ba nila ang inyong mga in-expose recently? Involved po ba sila dyan o hindi po? Ako po, hindi man po ako nagtatrabaho ng di alam ng boss ko. Alam po nila lahat yon. Kung ang tinutukoy niyo po ay tungkol dun sa report na ginawa ko tungkol kay Michael Yang at kay Alan Lim, alam po yan ng aking director during that time na si Director Miares. Meron po ba silang ginawang report tungkol dito o kayo po ba sinang nag-agree po ba sila sa inyo o sila po ba ay sumang-ayon o nakasama kayo upang expose itong mga bagay na ito? Sa kasayang palad po, sinabit ko po ang report ko kay General Bato, pero wala po nangyari. Hindi po niya inaksyonan. Iba po ang ginawa niya. Ang ginawa niya is ang kinausap niya ay si Alan Lim. Imbis na ako yung kausapin niya na gumawa ng report, si Alan Lim ang kinausap niya. Then, nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquino ng PIDEA. Sa kanya naman po, in fairness po sa kanya, pinatawag niya ako, kinausap niya ako, in-explain ko sa kanya yung report ko kung paano ko nakuha, at ang sabi niya, ipapaabot niya sa Malacanang. Pero, nung pumutok na po ito, medyo nag-deny po siya na ang sabi niya is hindi niya maalala kung kanino niya binigay sa Malacanang. Nakakapagtaka naman po noon eh. Napaka-importante yung report, di alam kung kanino iniwan yung report, kanino ibinigay. Then nagbigay din po ako ng report kay General Albayalde, Chief PNP Albayalde. At nung una, dininay niya, ganun din, dininay niya nung una, pero nung sinabihan siya mayroong litrato, medyo naalala niya. So inamin din niya, pero wala siyang ginawa. Katulad nila General Bato de la Rosa, Aaron Aquino, at Oscar Albayalde, wala silang ginawa doon sa report ko. Talagang tinabayaan nila yung report. Then, hanggang sa umabot na yung hindi nila ma-dispute yung aking report, ang ginawa nila is ako yung siniraan. Siniraan ako at yung team ko. At dahil nga doon, yung isang kasamahan ko na gumawa ng report, binukot, si Captain Lito Perote, hanggang ngayon nawawala. At ang isa ay binaril, namatay, si retired Master Sergeant Jerry Liwanag. Wala pong umaksyon sa report ko. Ano po ang posisyon ni Senator Bato de la Rosa nung kinausap niyo siya tungkol sa bagay na ito? Siya po ang chief PNP noon, pero hindi po kami nag-usap ni minsan tungkol sa report ko. Hindi niya ako kinausap. Ang kinausap niya ay si Alan Lim o si Lin Wenxiong. Yun ang kinausap niya. Kung hindi po kayong kinausap ni Senator Bato, paano po niya nalaman ang inyong operasyon? Nalaman niya po na meron akong report dahil meron po nagsabi sa kanya na meron akong report tungkol kay Lin Wenxiong o Alan Lim. Nalaman niya yung report ko na kay Director Tascolan. Tinawagan niya po si Director Tascolan at pinakuha niya yung report ko. Nalaman ko po ito kasi tinawagan ako ni General Tascolan. Tinatanong ako kung nag-usap kami ni Chief PNP Bato that time. Kasi bakit ba pinapakuha yung report ko? Ang sabi ko kay General Tascolan, sir, hindi po ako pinakausap. Hindi ko po alam kung paano niya nalaman na meron akong report na ibinigay sa inyo. Noong pong 2017, sino po ang Director General ng Philippine National Police? Si Bato rin po ba? During that time po, siya pa po ang director. At kayo po'y gumawa ng isang Director report. General. Kayo po'y gumawa ng isang report noong 2017 na kung saan lumabas ang pangalan ng mga high profile na mga tao.
katulad ni na Michael Yang at Alan Lim, na kilalang parehong malapit kay dating Pangulong Duterte. Tama ho ba ito? Opo, at actually meron pa isang pangalan po doon si Johnson Chua. Johnson Chua. Opo. Ito pong report na ito ay naibigay po kay Senator Bato nung panahon niya. Opo, naibigay po sa kanya. Pero wala po siyang ginawa. Ang ginawa niya po ay ang kinausap niya si Alan Lim. Then kinausap siya ni Michael Yang. Okay. Bakit po niya kinausap si Alan Lim? Palagay niyo? Ang alam ko po is kinonfront niya si Alan Lim at umamin si Alan Lim sa kanya na siya yung nahuli sa Cavite na laboratory na ang pangalan na ginagamit niya doon ay Wen Li Chen. So nga pala, kaano-ano mo si Miss Roslyn, kaano-ano mo si Alan Lim? Your Honor, hindi ko po kilala si Alan Lim. Hindi mo kilala? Hindi po. Okay. So, Colonel Asierto, yung pong Dumoy raid, kailan po nangyari ito? Dumoy raid? December 31 po, 2004. 2004. Sino po ang Director General ng Philippine National Police noon at that time? Si General Aglipay po. General Aglipay. Okay. Meron nga po kung isang tanong doon, no? Sino po ba ang mga taong binantayan ninyo sa inyong surveillance tungkol dito? Ang prominent po doon na pangalan ay si Alan C. Alan C. Opo. Nasaan na po siya ngayon? Wala na po. Nasa testimonya po ni Arturo Las Cañas kung ano yung nangyari kay Alan C. Okay, Colonel Asierto, pakibanggit nyo nga po sa amin sa Quadcom kung ano ang koneksyon ni Michael Yang sa drugs at ang koneksyon ni Michael Yang sa dating Pangulo. Si Michael Yang po ay nung iniimbestigahan po namin yung sa Domoy noong 2004, si Michael Yang po ay hindi namin nakikita. Kasi po ang participation niya ay nagsimula o yung aming surveillance is nagsimula noong October 2004. Pero ang participation ni Michael Yang, base dun sa informasyon na nakuha namin, is nagsimula siya noong August. Ang participation niya is siya yung tumanggap ng dalawang 40-footer container van na naglalaman ng mga saring-saring gamit ng mga chemicals at equipment at mga ibang produkto na ginamit sa pagtatayo ng laboratory sa Domoy at yung doon sa nahuli sa Cagayan de Oro. Yun ang participation ni Michael Yang sa Domoy. So, August siya nag-participate, pero during our surveillance ng October hanggang mabas namin ng December 31, hindi namin siya nakita. Si Michael Yang po ay una kong natanggap ang information sa kanya noong April 2016, campaign period. Ito po ay ipinakita sa akin ng litrato na magkatabi si Michael Yang, si then presidential candidate Rodrigo Roa Duterte at si Bongo na nasa loob ng isang pribadong eroplano. Yan po ay 2016. Ang sabi sa akin ng asset is magkaibigan si Michael Yang at si then Mayor presidential candidate Duterte. So, nung matanggap ko po yung informasyon dahil 2016 campaign, hindi ko po muna ginalaw kasi
parang hindi pa ho hinog yung impormasyon. Noong manalo na si Pangulong Duterte at nasimula na yung war on drug na maraming namamatay, sinimulan ko na po yung aking betting doon sa impormasyon na natanggap ko tungkol kay Michael Yang. So, base doon sa betting na ginawa namin, meron kaming nakausap na isang tao na meron ding involvement doon sa pagtatayo ng laboratory sa Domoy noong 2004. Nagkataon na natagpuan siya ni then Captain Lito Perote. So kinausap namin siya sa Davao noong August 2017. Nag-meet kami doon. So, kinausap namin siya. Hindi pa kayo nakita ni Michael Yang kahit minsan? Ay, hindi pa po. Si Alan Hindi Lim, pa po, hindi pa po. nakita na ba kayo ni Alan Lim? Ay, hindi pa rin po. Hindi pa rin Okay, po. meron kaming picture dito na kasama ang dating Pangulo. Can we get the picture there? Na kinakausap niya si Michael Yang at si Alan Lim. So, ibig niyong sabihin, Colonel Asierto, sa inyong investigasyon na talagang nasisiguro nyo na may koneksyon ang dating Pangulo sa mga illegal na gawain ni Michael Yang at ni Alan Lim. Meron po ba? Sigurado po ako. Dahil po doon sa nangyari sa akin at nangyari doon sa mga kasamahan ko, very obvious po na siya yung nag-protect. Pinotektahan niya si Michael Yang at si Alan Lim. Ano pong nangyari sa inyo? Yun po ba ay ginawa sa inyo? O dinicide ninyo? O ginawa po sa inyo sapagkat nakita nyo ang involvement ng dating Pangulo dito kay Michael Yang, kay Alan Lim? Nakita nyo na hindi pinansin ang report ninyo ni Senator Bato, karon din po si ang iba pang mga Director General. Yung parang lumabas po kasi nung hindi nila ma-dispute yung aking report kasi supported naman po ng mga dokumento. May mga warrant of arrest si Johnson Chua, merong court decision si Wen Lichen o si Alan Lim sa Cavite. So, hindi nila ma-dispute yung report Ang ginawa nila is sinira nila kami. Naglabas sila ng white paper against us, ginawang kami ng matrix. Sino pong gumawa nun? Sino pong gumawa ng mga yan? Alam niyo po ba? Kilala niyo po ba kung sinong gumawa sa inyo ng mga white paper na yan? Sila po ba ay nasa loob ng Philippine National Police? Sila po ba ay mataas na opisyal ng Philippine National Police? Meron po akong suspecta kung sinong gumawa, pero hindi pa po kumpleto yung aking ebidensya, pero alam po namin na siya yung gumawa, kaya hindi pa po kumpleto. At yan pong white paper ay ginamit ni Pangulong Duterte nung nagsalita siya sa General Santos. Yung papel na winawagayway niya na sinasabing kung ano-ano tungkol sa amin, na ako raw nag-smuggle ng AK-47, nagbigay daw ako ng baril ng AK-47 sa NPA, nakikinap daw kami ng mga Chinese at pinapatubos, at kung ano-ano pang mga pati yung pagpatay sa Koreano, ibinintang sa amin. So, kailan po nangyari yun? Hindi nila kayang... Colonel, kailan po nangyari yun? Yung hindi ko na po matandaan yung exact nung kailan yung yung kanyang public engagement sa General Santos. Pasensya na po kayo, talaga pong medyo mahina po yung aking pag-alala sa date, pero lahat naman po yan is nasa media. Lumabas na po sa media yan. So,
lahat po itong sinasabi ko ay nangyari, mabe-verify po sa media. Meron po ba kayong sariling dokumento na nagsasaad na si Michael Yang po at Alan Lim at ang ibang mga PNP chief ay may connection dito sa inyong iniimbestigahan? Ang ginawa ko pong report ay nasa kanila. Ibinigay ko sa kanila yung report ko. Oo. Kung wala ko kayong kopya ang komite, kung wala ko kayong kopya, pwede po ako magbigay sa inyo ng electronic copy. Mr. Chairman, do you have a copy of that? Comsec, do we have a copy of the document from Colonel Acerto? There were submissions in the past, sir. We have to check if... Just in case lang na nawa na yung kopya, can we ask another copy from you, Colonel Acerto? Opo, ipadala ko na lang po. Lahat po ng dokumento na meron ako, pati mga notes, mga pictures, mga passport picture ni Alan Lim o ni Lin Wenxiong, ipadala ko po sa inyo. So, Colonel Acerto, of course, alam nyo na under oath po kayo. So, lahat po ng inyong mga sinabit, mga binanggit ngayong araw na ito sa aming Quadcom ay puros katotohanan po lamang. Opo, Wala pong halong katotohanan po ba ito? Ang pangalawang tanong, wala bang halong politiko ito? Ang pangatlong tanong, masama ba ang loob nyo sa dating Pangulo o sa mga Director General, kaya kayo nagsasabi ng ganito ngayon? Pakisagot po. Sobrang alim na taon na po kung lumalaban sa katotohanan. Kung ang aking report ay hindi totoo, ay madali po na lang itong i-discredit. Pwede nila kagad i-present si Alan Lim o si Michael Yang. Si Michael Yang meron siyang tattoo sa likod. Ang alias niya is Dragon. Kasi meron siyang tattoo sa Dragon. Lahat po yan nasa report ko. Mayroon pong tattoo sa likod si Michael Yang. Opo, sa likod. Oo. Alias Dragon po ang tawag sa kanya. Ang akala ko ba hindi pa kayo nakita ng Michael Yang? Paano nyo nalaman na meron siyang tattoo sa likod? Sino nagsabi sa inyo na meron siyang tattoo sa likod? Yun po yung binanggit nung confidential informant na nung ipinakita ko po yung mga pictures, yung iba-ibang pictures ng mga Chinese o iba-ibang photos. Tinuro niya po yung picture ni Michael Yang. Pero ang tawag niya, yan po si Dragon. Sabi niya, bakit Dragon? Sabi ko sa kanya, bakit Dragon? Siya, meron po siyang tattoo sa likod ng Dragon. Pwede niyo ba sabihin sa akin kung sino po yung informant na yon? Nandun po yan sa report ko. Nasa report ninyo? Opo, nasa report ko po yun. Kung pwede po, pakibigay po sa amin lahat ng mga dokumento para makita po namin ito. Yan. Pati po ba yung mga personalidad na nakalagay din po doon? Opo, meron po yung meron parang siyang summary information ni Johnson Chua, ni Michael Yang, at saka ni Alan Lim. Okay. Andito po ngayon si Pidea Wilkins Villanueva na nagsasabi na walang kinalaman si Michael Yang sa drugs. Anong masasabi ninyo? Si Wilkins Villanueva, hindi naman po siya talagang naging, masasabi ko na involved dun sa surveillance casing build-up doon sa Domoy. At base po naman dun sa information na natanggap namin, si Michael Yang ay lumutang, ang participation na po ni Michael Yang is noong August 2004. Nagsimula kayong mag-surveillance o magkaroon ng case build-up is October na po October 2004. So talagang hindi namin nakita si Michael Yang during the intelligence build-up. Paano nyo tapos yung sinasabi rin ni Wilkins dun sa press con nila sa Malacanang dati,
na yun daw pong picture ni Alan Lim, nung mugshot niya, saka yung present picture ni Alan Lim ay malayo. Ang tanong ko po sa kanya is, siya ho ba eksperto sa photograph analysis? Napakadali lang naman pong malaman kung totoong iisang tao yan eh. Fingerprint lang po. Fingerprint. Colonel Asierto. May... Colonel Asierto, andito po si Pidea Wilkins Villanueva. Pidea Wilkins, can you say something about this? Pagkat iyong sinabi na walang kinalaman si Michael Yang sa drugs. So, will you please answer this? Yes, Mr. Chair. Yung Dumoy Clandestine Laboratory actually started October of 2004. The information came from the Drug Enforcement Administration ng United States of America. Yun ang start po nun. Tapos the information was passed on me ng PDEA Intelligence and Investigation Service. I was the regional director of PDEA Regional Office 11 during that time. So, ang information, before kami, gusto ko lang, Mr. Chair, na Mr. ikwento. Yes. Do you know Colonel Asierto personally? Yes, Mr. Chair. Okay. Kasi sometime October, first week of October actually, nag-meeting po kami nito sa EDSOT ni Colonel Asierto. Kaibigan ko po ito, sir. Yes. Mista ko po ito, sir, si Colonel Asierto. Okay. So, during that time, classmate kayo? na-turn back lang siya, Mr. Chair. Okay. So, graduate ako ahead of him. During that time, Mr. Chair, nagkaka-editan ang PDEA at ang EDSOT. Kasi ganunan eh. That was the first, yun yung unang, ng PDEA at EDSOT. So, yun ang problema nyo eh. Nagpapagalingan kayo. yes, during that time. Kaya nga, since mista ko, sir, Sana wala nang pagalingan ngayon. ay, nung time ko, Mr. Chair, wala nang ganun eh. Oo. Nung 2020, wala nang Hindi ko tumating na makalimutan yung nangyari doon sa Quezon City. Yes, sir. O, can you imagine? Pareho kayong law enforcers. Kayo nagbabarilan. Yes, Your Honor. Oh. So, what happened, case conference kami ni Colonel Asierto. Nasabi niya, may nahagip siyang personality na papuntang Davao. But, naputol doon, Mr. Chair. Until noong October 26, nabigyan ako ng information na may padating na 2 Chinese national na manufacturer sa Davao. So, from the airport, talaga sinundan namin hanggang sa kung saan sila lumapag. PDEA pa lang po ang naandun. Wala pa pong EDSOT yun. Surveillance ninyo. So, talaga sinundan na namin sila hanggang sa dulo. Ang kagandahan doon, Mr. Chair, is pagdating doon sa pinuntahan nila, that same, yung bahay na pinuntahan nila, that was an apartment. Subject po yun ng previous case operation plan ng PDEA. Sino po yung 2 Chinese? Mr. Chair, Chinese name eh, hindi You would know because ikaw ang leader ng yes, Mr. Chair, but 2004 wala na po akong i-find out ko, Mr. Chair, and may report kayo niyan sa PDEA, am I right? yes, we submitted sa PDEA mga progress report hanggang sa after operation report. Mr. Chair, may I ask that but pipilitin ko, Mr. Chair, kasi that he submit to us the report, please. Wala na ba o ano? pipilitin kong hanapin sa files ko, Mr. Chair, kasi yung sobrang tagal,
most of the laptops na nasa akin na corrupted. So, pipilitin kong maghanap, baka na-save ko somewhere along sa mga... So naniniwala kayong walang kinalaman si Michael Yang sa drugs? During that time, Mr. Chair, walang Michael Yang eh. Ang alam ko lang na sinabi ni Colonel Asierto is Johnson Chua, which is both. Talagang subject namin dalawa yon. But there was no Michael Yang during that time. Colonel Asierto, what can you say about that? Sa sinabi ngayon ni General General Wilkins. Ano po? Anong masasabi? Totoo po yung kay Michael Yang na talagang hindi na namin nakita nung mag-start kami mag-surveillance noong October. Kasi nga po, ang sabi nung may confidential informant Panther na August nung tinanggap ni Michael Yang yung dalawang 40-footer container van. Yung sinasabi niya naman po tungkol doon sa information na galing USDA, tama po yun, galing USDA. Sa atin po ibinigay. Ang information na ibinigay sa akin ng USDA is nagbigay siya ng isang number, nag-load number, na ang last 4 digit is 1988. Kaya medyo natatandaan ko po. So very Totoo po yun, General. Totoo. Yes, Mr. Chair. Okay. Binigyan nga ako ng log doon ni Colonel Asierto about that. Okay. Na yung information niya, na yung log na yon, tumumbok na sa Davao. So doon kami nagkatugma. So doon kami nag-collaborate, Mr. Chair. Anong ibig sabihin yung nasa Davao, General Villanueva? Yung user nung number na binigay niya is naandun sa Davao. Therefore, yung pong drugs nasa Davao. I don't know, Mr. Chair, but yung personality na gumagamit ng telepono na yon is na-trace sa Davao, Mr. Chair. Kaya pumayag ako makipag-collaborate kay Colonel Asierto because, Davao to. So, sa akin, lahat ng pertaining sa Region 11 is under my area. So, ito daw, Mr. Chair, yung sinabi namin, pwede itong first time na to mag-collaborate ang PDEA at police. And it happened, Mr. Chair. Hanggang ilang taong kayo ron? Until 2008, Mr. 2008. Chair. Yes, yes. So, where were you when the former president became president? Nasa regional office 10 po ako, Mr. Chair. You were as a still regional active at director. that time? Yes, yes. Mr. And you Chair. are the... Regional Director of Regional Office 10. Are you also involved? Sa PDEA pa rin, di ba? PDEA? Yes, yes, Mr. Chair. Okay. So, Colonel Asierto. Colonel Asierto. Colonel Asierto. Ano po yun? Opo. General Villanueva attested and agreed with you on on what you said. So, can you continue on? Ano sa mga sabi niyo? Opo. Tungkol naman po dun sa mga binigyan ko ng report, siguro po natural na sumama ang loob ko kasi sila po yung aking mga immediate upper class sa PMA. Si General Aquino, class 85, siya ang nag-receive sa amin. Nung plebo kami, sila yung class na nag-receive sa amin. Tapos ang mga squad leader namin, 86. Yung class nila General Bato. Colonel Asierto, merong nabanggit si General Villanueva na dalawang Chinese na hinabol nila sa Davao. Hindi niya maalala yung mga pangalan. Kayo po ba naalala niyo yung pangalan, Colonel Asierto? Yung dalawang Chinese na yan? Hindi ko po alam yung sinasabi niyang Chinese, pero ang target po namin dyan, yung nagpunta kami sa Davao, is si Alan C na yung gumagamit ng number ng 1988. Sino pong Alan? Alan Lim? Alan C po. Alan C. Okay. So, Opo. ilang taon na po silang involved sa drugs sa pagkakaalam ninyo? Hindi ko po maibigay yung exact na taon kasi nung ma-receive namin yung information na yun, middle of 2004 yung binigay sa akin yung number na 1988 ng USDA. Until? Ano po?
Yung number na ibigay sa akin po ng USDA na mayroong last 4 digit na 1988 is parang ibinigay po sa akin ng mga middle of 2004 eh. So, pina-verify niya sa akin yun, pina-investigahan. Then, after a couple of months, yung isang asset ko po na dito sa Pilipinas, binigay din po yung same number na involved din daw sa production ng shabu. At ang base po nila sa Davao, ang kanilang base sa Davao. Opo, ang itrace ko nga namin, nasa Davao. At ang dating Pangulo ay mayor pa ng Davao nung araw. Opo, siya po yung mayor. Siya po yung mayor that time. Kasi bago po kami magsimulang mag-surveillance, pinuntahan po namin siya ni Ben Wilkins Villanueva, director ng PDEA doon sa 11, parang respeto po na courtesy call na nandun po ako sa Davao na tiga Manila, Manila Base Unit na mag-ooperate sa Davao. Kasi po nga, mayor, at alam kong very supportive siya sa mga anti-illegal drugs operation. So, during that time, wala kayong hinagap, Colonel Asierto at General Villanueva, wala kayong hinagap na involved ang dating mayor po ng Davao sa drugs. Mr. Chair, General Villanueva, sige po. Mr. Chair, talaga supportive. Wala kayong hinagap na involved ang dating mayor sa drugs? Wala po, Mr. Chair. Hindi nyo alam? Actually, during the operation, yung actual operation, Mr. Chair, Yes. nagtayo po sila ng command post just 50 meters away from the clandestine laboratory. Sino po nagtayo? Sila, Mayor Duterte, si General Simeon Dizon, Regional Director po siya ng PNP ng Region 11, na andun po yung ibang mga konsehal ng Davao City at na andun po ang media while we were operating on the clandestine laboratory. So, talagang ang iniisip namin, talagang walang involvement ang ating mayor during that time. Okay, Colonel Asierto, what can you say about that? Ako po, meron po ako naririnig na chismis, pero wala po akong makitang ebidensya. At in fairness po talaga, talagang during our surveillance, hindi po nahagip yung pangalan ng mga Duterte. Hindi po namin hagip, in fairness. Naglalaro lang po ang isip ko dito, no, sapagkat may mga napatay na mga mayor na involved sa drugs, may mga napatay na mga high profile na involved sa drugs. Ano po ba ito? Ito po ba ay to annihilate the competition para isa na lang ang manguna dyan? O ano po bang palagay nyo, Colonel Asierto? Sa aking pong assessment, with yung kanyang pagproteksyon kay Michael Yang saka kay Alan Lee, ang aking po is parang cover up po yung pagpatay niya sa mga maliliit na sa mga maliliit na personality na involved sa droga. Parang cover up, kumbaga, yung assessment nyo. Parang cover up po eh. Oo, cover up. Dahil bakit po nyo nasabing parang cover up? Kasi po ang namamatay is yung mga nasa baba, yung mga user. Yung, kumbaga is mga end user. Tapos yung medyo yung distribution, yung mababang distribution. Pero yung source po, hindi po ginagalaw. General Villanueva, anong palagay nyo? Anong palagay nyo? Mr. Chair, iba yung analysis ko doon, Mr. Chair. Kung bakit nagtayo ng Davao Laboratory. Kasi Mr. Chair, talagang during that time, talagang mataas ang level ng aming vigilance against crime, illegal drugs. Ano na ngayon ang assessment nyo during that time? During that time, Mr. The former president became president and he had war on drugs and killed so many people. Ano po yung assessment nyo dyan? For example, like Mayor Espinosa, pinatay po, Paruhinog, pinatay. Si Jed Mabilog ay kinakailang umalis ng Pilipinas sapagkat pinagbintangan. Ano po ang assessment nyo? Mr. Chair, hindi ko... I cannot give any assessment on it because doon lang po ako sa
anti-illegal drug campaign. Well, that's anti-illegal drugs. Yes, Mr. Chair, pero That's the yung anti-illegal drugs campaign. pero wala pong actual na ebidensya Knowledge, na pwede kong ituro ang ating presidente. Oh. So, I cannot speculate on the things na wala po akong personal knowledge. No, of course, that's true. Yes. Anyway, Mr. Chairman, Two questions to Colonel Asierto. Colonel Asierto, magandang hapon po sa inyo. Just to make clear of things, dati po kayong pulis, tama po ba? Magandang hapon po. Opo. Ano po ba kayo? Nag-PNPA, PMA, at anong batch po kayo nagtapos? I belong po sa PMA class of 1989. Philippine Military Academy po, PMA? Opo, PMA po. 1989. 1989. Opo. Noong taong 2003, kayo po ay kasama sa founding team ng PNP's first separate drug unit, yung Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force, kung tawagin. Tama po ba? Opo, doon po ako nakasign during that time. Ano po yung naging katungkulan nyo dun sa task force na yon? Isa po ako sa mga unit chief. Ang hawak ko po yung Special Operation Unit 3. Specifically for drug eradication po, no? Tama po. Opo, ang ano po namin, ang focus po namin is yung high value targets, yung mga foreign nationals. Na-involve sa illegal na droga. Opo. Noong taong 2015 naman po, ang task force nag-expand siya eh. Naging Illegal Drugs Group, AIDG. Tama po. Opo, nag-transition po siya. At kayo naging bahagi rin nun. Party rin po kayo nun. Naging parte rin po ako. Eventually, naging PNP Drug Enforcement Group o DEG. Kayo naging bahagi rin po nun. Tama po. Opo, naging deputy po ako nung i-organize po yung Drug Enforcement Group. Ako po yung in-appoint na ni Chief PNP Bato de la Rosa at that time na maging deputy for administration. Yeah, I can see, Colonel Asierto, that you have a wide experience in the anti-illegal drug campaign, being part of multiple groups that is specifically tasked to eradicate illegal drugs. Kung susumahin po ang inyong karanasan, bilang isang anti-drug operative, gaano po kahaba ang naging karanasan ninyo? Siguro po mga almost 2 decades po. Sa haba po nung karanasan ninyo, naging matagumpay naman po sa pananaw ninyo ang mga operasyon na nagawa nyo laban sa illegal na droga? Opo, masasabi ko pong naging epektibo yung aming unit, yung SOU-3, at marami po kami nakuha awards. Almost yearly kami ang nakakuha ng awards, yung mga tauhan ko. At very close po ako sa mga foreign counterparts. Sa maiksing pananalita po, very briefly, choosing a few of your major accomplishments, partly that has been mentioned earlier or not, pakibahagi nga po sa committee ito yung pinaka malaking accomplishment nyo sa paglaban sa illegal na droga. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung na-discover namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Sa tingin ko po, yan yung pinakamalaking accomplishment ko. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Pakipaliwanag po, ano pong ibig sabihin ng nalagasan? Yung si Captain Perote po, dinukot sa Bacolod noong April 19, 2019. At si Master Sergeant Liwanag, retired Master Sergeant Jerry Liwanag,
pinataypos noong February 24, 2021. Sila po ba mga kasama niyo rin sa PMA? Hindi po, mga tauhan ko po sila sa sa SOU 3. From the ranks po sila. Sa Anti-Drug Operation Unit niyo rin po? Opo. First time ko pong narinig yung nangyari na yan. Ano po ba ang, sa tingin nyo, bakit po ba o sino po ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil sa na-discovery namin na involvement ni Michael Yang saka ni Alan Lim. Ito rin po ba yung dahilan kung bakit wala po Simula tayong... nung sige po, pakituloy po. Pasensya na po. ano po yung tanong? Ito rin po ba yung dahilan kung bakit wala kayo rito ngayon at kayo po ay natatakot para sa inyong kaligtasan at buhay? Actually, kinasuhan po nila ako eh. Meron po akong warrant of arrest kaya nagtatago ako at meron po nakapatong sa akin na 10 o 15 million para po mapatay nila ako. Noong taong 2017 bilang isang illegal anti-drug operative, kayo po ay nagsubmit ng isang confidential report that was earlier touched by Congressman Benny Abante, a confidential report linking a high-profile personality sa illegal na drugs. Gaya ng nabanggit kanina, ito ay si Michael Yang, Alan Lim, tama po ba yon? Opo, at si Johnson Chua po. Kasama po siya, okay. Ano po yung posisyon ninyo nung ginawa ninyo yung particular na report na ito involving the personalities of Michael Yang, Alan Lim? At the time po, ako po ang Deputy Director for Administration ng Drug Enforcement Group. Base po sa report na ito na isinumitin ninyo at nagawa ninyo na inihanda ninyo sa sarili ninyo, paano nyo masasabi na involved si Michael Yang sa illegal na drug trade? Una, dahil dun sa report na ibinigay sa akin ng aking asset na-validate namin, then yung connection niya kay Johnson Chua sa kay Alan Lim. Si Alan Lim, meron siyang kaso ng kinasuhan siya sa Cavite Laboratory, pero na-dismiss yung kaso niya, pero doon siya mismo nahuhuli sa loob ng laboratory. Si Johnson Chua, meron siyang standing warrant of arrest sa na-inisyo ng Cagayan de Oro RTC at sa Parañaque RTC. So dalawang personality na involved sa droga, tapos si Michael Yang, hindi naman po mahirap magkaroon ng assessment doon sa kanyang involvement. So it is safe to say na gaya ng nabanggit po ninyo na without a doubt they are involved sa personal assessment nyo as a professional and well-experienced operative of anti-illegal drugs. Opo, ako po ay 100% na yan si Alan Lim at si Lim Wenxiong ay isang tao lang po yan. At verified nyo po lahat ito sa inyong karanasan? Kindly wrap up, Congressman. Yes, Mr. Chair, just a few more questions. Kasama po yan doon sa meron pong yung report ko po ay may mga attachment. Opo, bilang huling tanong na lang po, gusto ko lang ibigyan ng emphasis dahil nalito ako doon sa tanong. Kanino niyo po sinabit yung confidential report na ginawa niyo noong 2017? Ang unang binigyan ko po ng report ay si Director Cascolan na ipinakuha ni then Chief PNP Bato de la Rosa at nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquino ng PIDEA at nung maupo si Chief PNP Oscar Albayalde, binigyan ko rin po siya ng report. Ano po nangyari sa report? Wala po nangyari. Ako po ang binaligtad kung ano pong ibinintang sa akin at dininay nila yung mga report. Thank you, Your Honor. Just one manifestation. Considering the profile of the personalities involved na nire-report po sa atin ni Colonel
this humble representation hopes that a thorough investigation be conducted. Hindi biro po yung mga nalalaman nating impormasyon ngayon eh. These allegations, if these allegations are true, then we should be alarmed and drastic measures be implemented. We need laws to protect people like ang ating colonel ngayon na nagbibigay na impormasyon na to. In the end, we wouldn't want drug syndicates to be able to penetrate the higher echelon of our government. Ang mga tao na kumita o nagpayaman, kapalit ang buhay at na malulong sa masasamang bisyo ng illegal na droga at sugal, ang lipunan natin has no place in government. And at the same time, it should be really eradicated. That's why I thank the Quadcom. We will make laws and find ways to prevent these people who are involved in illegal drugs and